DJ Glenn on the mix. Parkos bangag, Parkos bangag, Parkos bangag, Parkos bangag. Oy. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At ito na naman tayo, another day, another uratan session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga switik sa pamahalaan, mga animal at mga hayop na mga kupal, mga buwisit, mga walang silbi, mga palamunin ng Pilipino, mga bangag sa gobyerno, mga kawatan, magnanakaw, kurakot, sindikato, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, mga sinungaling. Isama na natin yan dahil ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ayan mga bossing, kamusta naman ang buhay-buhay? At yun na nga, medyo hindi lang tayo nakapag-vlog ng maaga ngayon, kaya medyo late yung ating upload. Pero okay lang. Mag-follow, mag-subscribe, mag-share po kayo mga bossing sa lahat ng mga videos ng Banateros. Mabuhay! Syempre follow kayo sa mga Banateros Brothers, si Banat Bay, si Coach Oli, si Master Judea, Paring RJ, si Jay Guevara, si Boss Dada TV, at syempre yung pinakabago nating membro na si Sir Jack. Yes, Lucky 7. Lucky 7. Pito na po ang Banatero. Swerte daw yung 7. Mas swerte daw yan sa 8. Yung 8 kasi walang katapusan, infinity. Pero ito, swerte daw ito mga bossing. At good news! Good news mga Banateros dahil ayan na nga Banateros is back. Banateros is back. Kita nyo naman mga nakatagilod talikod pa yan. Ano ba ginagawa namin dyan? Namamasko kami. Baka sakaling mabigyan kami ng pamasko. Pero ayan yung 7 Banateros na mga matitikas. Habang kami ay nagsisipagpayatan, ako si Banat Bay, si Master Judea, tsaka si Jay Guevara, nagpapalakihan sila ng tiyan. Pero ito po, nagbabalik na po tayo mga bossing. Matagal po tayong nagpahinga dahil syempre medyo naging busy tayo sa maraming mga bagay. Kaya yan, due to insistent public demand, nagbabalik na po ang Banateros sa bagong programa na Vox Populi. Ibig sabihin, the voice of the people, boses ng masa, tinig ng Pilipinas. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung maiintindihan niyo yung tinig ni Sir Jack. Kanina nga binati namin, happy birthday sa nanay namin na si Nanay Guding. Happy birthday. Kinantahan pa ni Sir Jack, happy birthday. Happy birthday to you. Yes, kasama natin si Sir Jack. Siya ang gagawin nating taga-ulat ng panahon. Garabi yan ha. Yun muna, Sabado nyo lang muna mapapanood ang Vox Populi, tinig ng Pilipino, ang boses ng mamamayan. Si Sir Jack gagawin nating taga-ulat panahon. 2 oras yan, 6 o'clock to 8 p.m. Kung kailan magsisimula, abang-abang lang kayo. Abang-abang lang kayo ha, para malaman ninyo kung saan ipapalabas ito. Ipapalabas ba ito sa DZAR, sa SMNI News, o ipapalabas ito sa mga kanya-kanyang mga channel ng Banateros? Depende, pag-usapan pa. Pero sigurado na may bago tayong format. May bago tayong format. Tuwing Sabado, mapapanood 2 oras na umaatikbong bakbakan, banatan, ang boses ng mamamayan. Raratratin natin ang lahat ng mga kawatan sa Pilipinas, kahit saan silang lungga magtago. Kahit magtago sila sa palda ng nanay nila.
O kahit bumalik sila sa mga matres ng mga magulang nila, hindi sila makakaligtas sa Manateros. Manateros! Oo oy grabe talaga naman. Excited na excited ang mga kababayan natin dyan. So magbabalik, kita nyo naman, di ba? Gabing-gabi mga nakasalamin, kala mo mga bulag nagkaroon kami ng OBB kanina. Nagkaroon kami ng OBB. Abangan nyo yan. Siyempre maunang lalabas yung OBB bago yung show. Tapos for the first time in how many months, nagkasama-sama po muli kompleto ang Banateros. Nagkaroon po tayo ng konting pictorial. Nagkaroon po tayo ng konting video mga syempre dahil kailangan i-shoot yung ating intro. Ang Banateros. Abangan nyo yan. Sigurado. Alam nyo naman tong Banateros, ginagaya yan. Hindi ba? Yung Banateros, ginagaya yan. Tayo nagsimula ng show sa mainstream media. Binigyan tayo ng opportunity para yung boses ng ordinaryong Pilipino may labas. Kasi ang usual na news anchor, ang usual na nagbabalita, naglalabas lang ng balita, hindi nagre-react sa mga balita. Pero kauna-unahan sa history ng pagbabalita na mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong vloggers, yung nagbibigay ng kanilang mga opinyon patungkol sa mga issues ng bayang Pilipinas. Syempre kapag kasi ang vloggers ngayon, mga bossing, boses yan ng mamamayan. With the millions of subscribers combined ng Banateros Brothers, yaan kung ano yung ating ine-echo, kung ano yung ating sinasabi, yun din po yung boses ng mga nagfa-follow sa atin, which is mga masang Pilipino. At dahil dyan, naging successful yung first season, actually 2 seasons ng Banateros sa SMNI. Ngayon, nagbabalik po tayo bilang mga boses ng mamamayang Pilipino, Vox Populi. Diyan lang po mapapanood sa SMNI. Ginagaya yan. Yung mga vlogger ni Bongbong na mga tanga. Yung mga vlogger ni BBM na mga walang kwenta, nagbuo rin ng grupo. Pero syempre, sila lang naglolokohan. Kahit nga basher, hindi sila pinupuntahan dahil wala silang kakwenta-kwenta. Dito, at least, yung mga basher nagpupunta. Hindi ba? Pagka nakinig sa'yo, basher, baka sakaling maliwanagan yan. Kung hindi mo maliwanagan, mamatay yan. Atakin sa puso yan, di ba? Sige na. Magsimula na tayo, mga bossing. Ayan pero bago yan mga bossing, SMNI Foundation Incorporated, Disaster Relief Operations, tayo po ay maghahatid ng tulong dyan sa Cebu. Nag-take down nga ako ng post kanina dahil yung unang number, yung 099528491117, wantakin mo hinak. Grabe, hindi lang mga Facebook account ng SMNI Foundation ang hinahack at tinitake down, pati GCash. Buti na lang mga bossing na-recover at safe yung ating mga i-donate dyan sa mga numero na yan. Kaya magalala, bawat donasyon, bawat sentimo mapupunta sa serbisyo. At ang SMNI Foundation Incorporated, hindi yan putyo-putyo. Hindi yan photo ops lang. Pag nagbigay ng tulong ang SMNI Foundation, siksik, liglig, umaapaw. Magbibigay ka na lang ng tulong bitin pa, di ba? Kung magbigay ka naman ng tulong, siguraduhin naman natin na mas marami yung itinulong mo kaysa sa picture. Katulad nito ni Bongbong Marcos, nagpunta dyan sa Cebu. Mas marami pa yung picture kaysa doon sa naitulong niya. Mantakin mo Mantakin mo nga naman. Ang ganda nga nung sinabi ni Guanzon Napakaganda nung sinabi ni Guanzon na yung babaeng lumabas sa Imbornal, binigyan ng DSWD ng 80,000. 80,000 lumabas ka lang sa Imbornal, samantalang etong mga nasalanta ng lindol, nasalanta ng bagyo. Dahil ito sa korupsyon ng mga hayop, mga switik, mga hudas sa gobyerno Ang ibibigay nila 5,000 kung partially damaged at kung damage na damage 15,000. Ano mabibili ng 15K? Mabibili ng 15K, baka ilang hollow blocks lang, wala pa semento, wala pang bakal.
O siguro kung substandard din sa bagay, syempre nga naman substandard yung kanilang mga ibinibigay sa yung kanilang mga ghost projects. Yung kanilang mga proyekto, flood control projects, substandard. Kaya ngayon, binibigyan nila ng pera yung mga Pilipino. Diyan sa Cebu, yung mga Cebuano na mga nagiba yung mga bahay, pang substandard na bahay din. 15K, ano may bibili sa 15K? Ilang pirasong pako, siguro 1 kilong pako makabili ka. Tapos siguro mga 10 pirasong 2x2. Tapos pagkatapos nun, bubong na. Wala ka nang mabibiling plywood. Oo, ang mabibili mo lang dyan, 1 kilong pako, mga 10 2x2. Tapos yero, wala ka nang pang dingding. Ganyan lang ang tingin sa inyo ng mga hudas na yan. Ganyan lang ang halaga ng boto ninyo noong 2022. Yung mga taga Cebu na bumoto sa sa alyansa ng mga OGAG at saka sa Uniteam ng mga Tolonges. Ayan lang ang tingin nila sa inyo. Tingnan ninyo sino ang nagpunta diyan sa Cebu na mga politiko. Nung kampanya, ilang mga politiko ang nagpunta sa Cebu? Madami. Pero ngayon, ilan lang ang bumalik sa Cebu para magpaabot ng kanilang pakikiramay at ng kanilang konting suporta? Si Senator Bongo, si Senator Bato, si Senator Robin Padilla. Silang 3 lang. Nadagdagan pa kanina ni Senator Marcoleta. Tingnan ninyo. Hoy, Cebu, tingnan ninyo, ha? Balita ko, hindi nanalo ang Duterte diyan sa Cebu. Tingnan ninyo, ang pumunta sa inyo, 4 na Duterte. Yung 4 na nanalo, yung 4 na pinalusot nila. Kita nyo, nagpunta dyan. Samantalang noong kampanya, umiikot ang mga satanas na yan. Kung makapangako, nung nasalanta na kayo ng bagyo, hindi na kayo pinapansin. Ultimong presidente na ibinoto ninyo, after how many days bago pumunta dyan, nagpa-picture-picture lang. In-announce lang na ipamimigay niya 15,000. Ang gusto niya, substandard lang din yung mga bahay na gagawin nyo. Kasi substandard lang naman din talaga yung pamumuno nila. Substandard yung serbisyo na ibinibigay nila sa mga Pilipino. So substandard din yung deserve daw ninyo na serbisyo. Alangan naman, baka naman pagdating ng eleksyon, mangangako ulit ang mga puki ng ina niyan. Baka naman magpaloko na naman kayo, ha? Paloko pa more. Kita nyo yung nangyayari sa inyo ngayon, hirap na hirap kayo. Tinan nyo, sabi nung gonggong, hindi natin ine-expect Hindi natin napaghandaan yung tubig, ang napaghandaan natin yung hangin. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng ganyang presidente? Meron na nga tayong meron na nga tayong bagong equipment binili nung panahon ni Pinoy na nasusukat na yung dami ng ulan Dahil doon sa Ondoy, natatandaan yung Ondoy. Nung nag-Ondoy, mga bossing, sabi nila, grabe ang ulan, hindi natin nasukat. Ibinuhos ng 1 araw lang yung pang-ulan na 1 buwan. Nalunod ang mga taga Metro Manila, tatandaan nyo yung Ondoy. Ayan na, nagkaroon pa ng Yolanda. Kaya bumili tayo ng equipment, nasusukat na ngayon yung dami ng ulan ng bagyo. Nasusukat na ngayon. Tapos sasabihin nito ni Bongbong, hindi siya handa sa dami ng ulan, sa dami ng tubig. Hindi siya handa Kaya naman pala hindi kayo nagpagawa ng mga flood control kaya pala ghost projects yung mga flood control nyo. Kaya naman pala substandard yung mga flood control ninyo. Gawa ng hindi kayo handa. Ang handa lang daw sila sa hangin. Sige, humangin, hangin ng malakas. Anong klaseng paghahanda yung ginawa nila? Tinali ba nila yung mga bubong ng mga Pilipino dyan sa Cebu? Kung halimbawa, tinan nyo halimbawa, hindi bumaha. Tapos, bumagyo ng malakas hangin, tinangay lahat ng bubong. Lahat ng mga tao, tinamaan ng mga yero sa ulo. Ano na naman sasabihin ni Bongbong? Hindi po natin napaghandaan yung sobrang lakas ng hangin. Ang napaghandaan po natin yung sobrang lakas ng tubig. Putang ina niyan. Basta lang may maidahilan yung gago na yan. Ginagawa kayong tanga niyan. Ngayon, tingnan ninyo. Ngayon Ngayon, dito muna tayo sa SMNI Foundation. Yung lahat ng mga gustong tumulong sa Cebu, dito lang po magpahatid ng kanilang tulong sa 0995284917 at 0917-714-1820. Diyan lang po, wala nang iba. Gusto nyo makarating lahat ng inyong mga itinutulong, dito kayo tumulong. Dahil pag tumulong ka sa SMNI Foundation, sigurado, hindi lang ngiti ang maibibigay mo.
o hindi ka pa nila makakalimutan. Lahat ng barateros, salamat po sa mga nagbibigay ng kanilang mga tulong. Marami na pong nagdo-donate. Pero kailangan pa po natin ng mas marami para mas marami pa po tayo matulungan. At pumunta na tayo. Dito nga sa Baguio sa Cebu. Tingnan mo ang ginagawa ng mga hayop. Dahil tanga yung press con ng interview ni Bongbong kahapon. Dahil pangbobo yung mga sagot niya. Eto na. O nagka-problema sila ng malaki mga bossing. Nagka-problema sila ng malaki. Hindi nila alam kung paano sila makakaraos dyan. Kasi naano na sila. Tingnan mo, habang bumabagyo sa Cebu, asan sila? Habang bumabagyo sa Cebu, nasan sila? Nandoon sila sa Davao. Oo. At ayun nga, ginagawa nila sa Davao. Oh, tingnan nyo. Sabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha. Oh, 'di ba? Bakit dito sa ang tao mismo nagsasabi sa kanila, bakit dito sa Davao? Bakit dito sa Davao? Nasa Cebu yung baha. Nasa Cebu yung pagkasira, nasa Cebu yung marami namatay. Ba't nandito kayo sa Davao? O, anong sagot? Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa Cebu. Hirap na hirap. Hirap na hirap sumagot. Specifically sa Cebu. Kasi tinanong sila sir, ba't nandito kayo? Nakita nyo naman siguro, di ba, ang ganda-ganda ng mga rito, ng mga proyekto dito. Ba't hindi kayo magpunta sa Cebu? Sabi niya, hindi kasi may relief operations pa. Meron pang doon, rescue operations eh. Ganun ba? May rescue operation. Di sana, hindi na kayo nagpunta rito. Tumulong na kayo ron. Kasi nagsayang lang kayo. Ilang kayong pumunta rito. Nagsayang pa kayo ng pamasahe, nagsayang pa kayo ng hotel, nagsayang pa kayo ng pagkain. Kung sana yung ginastos nyo dyan, ibinigay nyo na lang sa mga taga Cebu, ang gagarbo nyo pa naman. Di sana nakatulong pa. Kaysa nandiyan kayo, wala naman kayo nakita. May nakita lang kayo mga nalaglag na bato ng mga ilang piraso. Napahiya pa kayo. Napahiya pa kayo kasi sinabi, may nasirang parte ng dito. Merong nasirang dito, parte nung flood control project. Oo, nasira yan. Pero kasi dapat yan ang magpapagawa niyan, DPWH, under the administration ni Bongbong. Hindi namin alam ba't hindi pa ginagawa yan. Dapat nga ginagawa na nila yan eh. So bumalik sa mukha nila. Akala nila, mapapahiya yung mga tiga Davao. Mismong mga residente ng Davao yung nakikipag-usap sa kanila na, ba't kayo nandito? Ang ayos-ayos dito. Wala naman namatay rito. Lumindol nga rito. Wala nga nasaktan dito eh. Konti nga lang yung damage dito eh. Bakit nandirito kayo? Kung nandirito kayo para pag-aralan kung gaano kagaganda yung mga proyekto namin, okay yan. Pero kung nandito kayo para maghanap ng sira, walang perpekto na proyekto. Meron talaga dyang mga medyo madadamage ng konti. Pero repairable yan. At hindi ibig sabihin, itong pinakamagandang nangyari dyan sa Davao eh. Walang ghost project dyan kahit isa. Wala. Lahat ng proyekto tapos. Yun nga yung sinasabi ni Tinyo eh. Doble-doble na yung pondo. Lahat ng proyekto dyan sa Davao tapos. Walang ghost project. Sa Bulacan may ghost project. Sa Ilocos Norte may ghost project. Tapos nandiyan kayo sa Davao. Now is parang parang? wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta rin. Wrong timing kung pupunta ka ron, pero hindi wrong timing na nagpunta ka dyan. Yung mga nagrereklamo ng ghost project nasa Bulacan pero nasa Davao ka. Eto naman si Magalong nag-resign na pero kasama pa. Ang ina nyo, puro kayo mga loko-loko. Inuunan nyo yung politika kasing mga hayop kayo. But definitely may mga team na nakatoka doon to include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A. Yun na nga. So kita ninyo ang ginagawa nila mga bossing. Talagang nililihis nila. Hindi na umuubra eh. Kasi every time that they are doing this, tinan mo, nakaplano na sila. Pupunta sila dyan. Every time na may ginagawa sila kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Pangulong Duterte, every time na may mga ginagawa sila sa mga Duterte, sinusubok tayo ng panahon. Napansin nyo? Lagi na lang, noong panahon na nandoon kami sa siege, nung nandoon kami sa KOJC, nung 16th day, alam mo ba na binagyo Pilipinas noon pagkatapos nung zona niya, doon sa zona niya sinabi niya na merong 5,500 na flood control project na natapos sila. Doon nagsimula yung delubyo niya eh. Habang hinahayop nila yung Kingdom of Jesus Christ, binaha. Binagyo. Actually, hindi nga bagyo yun. Normal na ulan lang. Binaha ang Metro Manila
Nagising ang tao. Nak ng tokwa ka, 5,500 na flood control. Nasaan na? Bakit binaha tayo? Anong sagot niya? Meron tayong flood control project na overwhelmed. Yung isa naman, meron tayong flood control, binangga ng barko. Putang ina niyan. Di ba? Bobo. 1 year after, eto na. Pinakulong niya si Pastor Apollo Kibuloy, pinakulong niya si Pangulong Duterte. Tingnan mo nangyayari sa Pilipinas. Simula nung ginawa niya yan. Simula nung ginawa ni Pangulong Marcos at mga kasapakat niya, itong pagtrabaho kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, sa mga Duterte, kay Bato de la Rosa, tingnan mong ginagawa ng langit sa Pilipinas. Winawarak niya Pilipinas. Hindi pa ba indikasyon to? Hindi pa ba sa tingin nyo, hindi pa ba kayo dapat magbago nito? O ngayon, wala na silang lusot. Hindi pa sila natatapos sa... Mantakin mo, sir, mga bossing, 100 days na. 100 araw na po ang nakalipas simula nung nangako si Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakasuhan, wala pang nakukulong. Yung mga binabanggit na pangalan, nagsipagtakasan na, yung mga kayamanan nila, itinago na. Yung mga eroplano nila na ilabas na ng Pilipinas. Yung mga dating kasimple-simple naman cancel ng passport, kasimple-simple naman magpa-Interpol. Pero ngayon, hirap na hirap sila pagka kay Zaldico nila gagamitin. Ngayon si Romualdez, siya yung isa pang sinisisi. Kita ninyo, hindi pa rin nasasampahan ng kaso. Ginawa pa ngang state witness yata ang visit na yan. Yung pinsan na si Bongbong Marcos, kita mo. Hanggang ngayon, ang tagal-tagal niya na nagsalita, anong sabi niya? Hindi natin dapat madaliin. Matatapos na yung termino mo eh. Walang hiya kang Judas. Kasi iniikot nila, nililibang nila. Hindi pa sila natatapos doon. Nagkaroon na naman ng lindol. Lindol dito, lindol doon. Bagyo sa Masbate. Bagyo dito. Bagyo na naman paparating bukas. Mag-iingat kayo bukas ha. Kaya ngayon gumagawa sila ng panibagong fake news. Ano yung fake news na ginagawa nila? Ang fake news na ginagawa nila ngayon ay may warrant of arrest na daw si Senator Bato de la Rosa. Ito ipapakita natin. Ayan. Sobrang sinungaling neto ni Boying Rimulya. Bibigyan ko lang kayo ng history. Hindi ako mapapagod magbigay ng history. Sinasabi ko na sa inyo to eh. Nung nilagay yan as DOJ Secretary, sinabi ko na sa inyo puro kahayupan ang gagawin sa Pilipinas niyan. Puro katarantaduan ang gagawin sa Pilipinas niyan. Fake news. Unang fake news ng Judas na yan. Si Bantag daw ang pumatay kay Percy Lapid. Si Bantag daw ang nagpapatay kay Percy Lapid. Wala man siyang ebidensya. Pero nagpa-interview lang siya na nagpa-interview. Doon sa interview niya, tinuturo niya lang si Bantag. Pero wala naman talaga siyang ebidensya. Ngayon, ang nangyari, 4 na araw bago mamatay si Percy Lapid, siya pala binabanatan. Si Boying pala binabanatan. Mantakin mo 4 na araw bago mamatay yung tao, si Boying ang binabanatan. Tapos hindi siya nasama sa investigasyon. Naimbestigahan marami, pero siya hindi nasama sa investigasyon. Samantalang, person of interest din siya. Si Bongbong Marcos, ilang beses din araw-araw binabanatan yan, Percy Lapid yan. Pero naimbestigahan ba si Bongbong Marcos? Hindi. Ang inimbestigahan sino? Si Bantag. Si Bantag inimbestigahan. Sige. Fast forward, si Bantag wanted na. Namatay na yung isang akusado na yun lang ang makakapag-link kay Bantag. Yung nag-iisang inaakusahan na yun, kaya inaakusahan nyo kasi amo daw niya si Bantag. So suma total, si Bantag hanggang ngayon hindi pa rin nila nahahanap. Tapos di umano, diyan daw sa may Bilibid, back to normal na naman, programming. Bumalik na naman daw yung mga sindikato diyan, di umano. Eto na, noong nakaraan, hindi ba? Noong nakaraan, meron daw nakitang buto. May nakita daw buto, ulo. Sabi niya pa, yung aso daw, may nakitang ulo. Chinap-chap daw yung tao. May isa kasing nga nawala yung pinsan ni Sir Jack. Yung isang inmate nangongo din. Pinsan niya hata ni Sir Jack yun, walang hiya. Yung sumabit sa may ilalim ng truck. Dahil nagbilangan, wala. Anong ginawa nila? Pinalabas nila. Dahil incompetent yung bagong pamunuan, natakasan sila. Ang ginawa nila, chinap-chap na yung tao, nagpakalat ng fake news si Boying Rimulya, nagpa-presscon pa, sinabi may nakitang buto dyan sa may septic tank. Walang hiya na yan. Nung hinuka yung septic tank, may nakitang buto, ganito kalaki. Putang inang yan, buto ng manok. Hayop, ganun ka fake news yan. Bumawi? Binawi? Hindi.
Hindi. Sumunod. Ano pa yung mga fake news niya? Eto na. Yung kay, sa Digamo naman. Ang dami-dami niyang sinasabi. Meron pa siyang 10 nahuli daw na mga pumarel at tinuro daw si Arnie Tevez na pagkatapos ng ilang saglit lang, nag-recant ng kanilang mga sinumpang salaysay. Binawi nila yung sinumpang salaysay nila. Ang sabi nila, hindi kami pumatay. Hindi rin namin amo yan si Congressman Arnie Tevez. Anong sabi niya? Na si Arnie Tevez daw, ganito, ganyan. Yung helicopter daw. Di ba? Yung helicopter daw, nagsakay ng ganito karaming tao. 5 lang pala yung capacity. Tapos sinabi niya pa na, darating na, iuuwi na. Ilang beses na nagsinungaling yan. Patungkol sa pagkakaaresto kay Arnie Tevez. Kita nyo nangyari. Di ba? Hindi naman nagtotoo yung na-alerto pa dyan sa may airport. Ay, sinabi niya na uuwi na bukas. Ganun ka fake news siya. Ngayon na naman matapos siya sa DOJ, pumunta na naman diyan sa Ombudsman. Hindi naman niya trabaho. Trabaho naman supposedly yan ng Department of Justice. Hindi naman trabaho ng Ombudsman talaga yan eh. Pero dahil sugapa itong tao na to, siguro nga naman muntik kasi mamatay eh. Nagkaroon ng heart operation, tapos nagkaroon pa ng leukemia. So ilang beses muntik mamatay itong tao. Kaya nga takang-taka ako, ilang beses ka na muntik mamatay. Ilang beses, kumbaga pangalawa, pangatlo, pang-apat na buhay mo na, hindi mo pa gamitin sa tama. Ginagamit mo pa rin sa kabulastugan. Grabe ka. Hindi ka pa magtino. Mantakin mo kung mabwisit yung nagbigay sa'yo ng pangalawa, pangatlong pagkakataon, bawiin ulit yan. Di ba? Bumawi ka naman. So wala na siya sa DOJ, nandiyan na siya ngayon sa Ombudsman. Diyan sa Ombudsman naman siya ngayon nagkakalat. So sabi nga ni Martires ewan ko ba't pa-preskon yan. Hindi naman trabaho ng Ombudsman yung magpa-preskon. Siguro alam nito na malapit-lapit na buhay niya. Kaya sinasagad-sagad niya na yung mukha niya para hindi siya makakalimutan ng tao. Kapal ng mukha nito. So meron siyang bagong fake news na ipinalabas ngayong araw na ito. At alamin nyo kung sino yung kanyang source. Eto, pasok. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito Ayan On live broadcast, putang ina nagsinungaling ang hayop. Meron daw siyang information na lumabas na yung warrant ni Senator Bato. Kasi hindi ko lang din maintindihan kung ito kasing ito kasing tao na to. Wala pa man preliminary investigation. Di ba usually, ang korte ganito yan. May magrereklamo sa'yo, di ba? Pag may nagreklamo sa'yo, pasasagutin ka. Nung korte na, nung korte na pinagreklamuhan sa'yo. Pasasagutin ka para matimbang nila. Sinong tama sa inyo? Yung nagsusumbong sa'yo? O ikaw. Hindi ba may mga ganun eh. May affidavit yung kabila, may counter affidavit ka. Magpapasa na naman sila ng counter, magpapasa ka na naman ng counter. Ganun yun eh. Sa normal na setting, ganun dapat. Anak ng tinapay. Kahit isang kaso si Senator Bato de la Rosa wala sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte kahit isang kaso wala sa Pilipinas. Hindi ba? So ngayon, yung ICC naman, hindi pa sila nagsisimula ng kanilang preliminary investigation. Hindi pa nila kinukunan si Senator Bato de la Rosa ng sagot niya. Doon sa reklamo sa kanya, may warrant of arrest na. Walang due naman talaga Ngayon, ginawa niya ito ginawa ni Boying Rimulya ito sa kasagsagan ng paghihirap ng mga Pilipino dyan sa Cebu. Ginawa niya ito sa kasagsagan ng papasok na mas malakas pa na bagyo ngayon at sasalantain ang Central Luzon at ang Northern Luzon. Inuna niya pa ito. Hindi na nga nakakatulong itong hudas na ito diyan sa mga nangyayaring problema. Hindi na nga nakakapagsampa ng kaso ang punyemas na ito diyan sa mga ng flood control, mga sangkot sa flood control. Inuuna na naman niya ng ICC. Napaka-traidor sa bayang Pilipinas nito. Mantakin mo, ipinaglalaban natin yung South China Sea. Wala man nakakapunta ron. Pinaglalaban natin yun dahil atin yun. Tapos, etong ginagawa ng mga hayop na ito, ipinamimigay nila, unang-una sa lahat, si Senator Bato, number 2, milyong-milyong Pilipino ang bumoto dyan.
Tapos gustong ipamigay na naman nito mga buwaka ng ina nito. Hindi pa sila nagtanda. Nangyari na nga kay Pangulong Duterte. Nagkamali na nga sila. Eto na naman. So, fake news. Fake news ito. Tingnan nyo kung bakit. Anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa sa radyo. Yan ba confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. O, di ba? Yan ba, putyak, blatantly. Yan ba ay confirmed na? I think so. Oo. Walang hiya. Ganito kasinungaling to. Sabi ko sa inyo, lahat ng ipinaglalagay ni Bongbong Marcos dyan sa posisyon na yan, sa bagay wala talagang kredibilidad dito. Ewan ko kasi dito sa Judicial Bar Council of the Philippines eh. Itong JBC. Merong kaso to sa ombudsman. Tapos putang ina, hinalal nyo kung sino man yung 5 o 6 na bumoto rito. Putang ina nyo, sana makarma kayo. Hahayupin nito ang Pilipinas, kita mo. Wala siyang ebidensya, wala siyang pinanghahawakan on national broadcast, pinagkakalat niya na meron na. Ganito kahayop ito. Siyempre, ang tao magwawala. Imbis na sana, pinananagot natin yung mga magnanakaw sa flood control. Hindi. Dito tayo magfo-focus ngayon. Siyempre, ayaw natin nun na meron na namang isang Pilipino na ipamimigay sila. Practice na nila to. Kapag ito si Bato de la Rosa, nakuha nila, pumayag tayong mga Pilipino, putang ina talaga. Pag pumayag tayong mga Pilipino dito sa gagawin na naman nila kay Bato de la Rosa, maniwala kayo, susunod na si Inday Sara. Walang Inday Sara sa 2028, tandaan nyo yan. Kapag hindi pa tayo pumalag dito, kapag hindi pa tayo nag-react dito, nagalit dito, hindi ko sinasabing mang-away tayo or something pero hanggat hindi tayo umiimik, wala, susunod-sunurin nila talaga yan. Hahayupin nila Pilipinas. Makakatakas lahat ng mga magnanakaw sa flood control project ni Bongbong. Tapos makukulong lahat ng mga Duterte. Ang may hahalal sa susunod, it's either dilawan o loyalista. Putang ina, kawawa ang Pilipinas. Kawawa kayo. Kawawa ang mga anak ninyo. Kapag hindi na tayo nakapaghalal ng matino na leader katulad nila Inday Sara, nila Pastor Kibuloy, ng mga Duterte, kapag hindi na tayo nakapaghalal ng ganyang mga tao sa Pilipinas, putya, sinasabi ko sa inyo, warak talaga tayo. Warak tayo. Buti ako. Meron akong mga visa sa ibang bansa. Pag nagsawa ako dito, pwede na akong umalis. Paano kayo? Kawawa naman kayo, di ba? Kaya mga bossing, maniwala kayo sa hindi. Ito ay testing na naman nila ito. Oo, at inililihis nila yung totoong issue. Banatan, sinong binabanatan nila? Sila Arjo Atayde, Anjo Iliana, itong sila Chis Escudero, ito na naman si Marcoleta, meron na naman silang pautot na 35 million lang daw yung kanyang salin pero 100 plus million yung ginastos sa kanyang kampanya. Si Risa Ontiveros nga 18 million lang yung yung kayamanan pero daan-daan million din yung ginastos sa kampanya. Si Bongo dinidiin sa conflict of interest. Si Inday Sara yung kanyang walang kakwenta-kwentang impeachment. Wawarakin talaga nila Pilipinas. Wag lang makabalik yung mga Duterte na uubusin ng mga kriminal, uubusin ng mga kawatan, uubusin ng mga kurakot, tax evader, lalong-lalo na yung mga adik. Kapag kayan, pinabayaan natin, bahala kayo sa buhay ninyo, maniwala kayo. O eto, diretso. I have it in good authority na may nakipag-usap sa akin kanina. May nakipag-usap daw sa kanya. May nakipag-usap sa kanya, tapos inassume niya na meron na talagang warrant. Pero tingnan mo kung gaano katarantado to, abogado pa man din. Ganyang kahudas ito. Ano ba naman yung talaga ba? Patingin ng preba. Kailangan ko muna ng prueba para makapagsalita. Mantakin mo, sinabi lang daw sa kanya ng kausap niya, in-announce niya na. Kasi opportunity yan sa kanya para malihis yung issue ng mga Pilipino kasi nakafocus tayo sa mga magnanakaw sa gobyerno dahil sinisingil natin sila, wala pang nakakasuhan, walang nakukulong, hindi pinapatawag si ganito, si ganyan, si ganito. Kaya gumagawa sila ng bagong issue, ICC, dahil alam nila na kapag kayan ang tinatch mo, magwawala ang DDS community at milyon-milyon yan. Pero nananawagan ako sa mga Duterte supporters na huwag kayong magpapasindak dito, huwag kayong magpapalibang. Ito ginagawa nila ito para talagang malihis lang tayo.
Oh, malihis lang tayo. Yan lang ang ginagawa nila. Kaya huwag kayo magpapalihis. Tingnan ninyo kung kanino galing yung impormasyon niya. Ganito katanga ito. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, Ayan. So sabi mismo ng ICC, spokesperson ng ICC, news can be found only in ICC official communication channels and press releases. Takanta yung ICC. Hindi naman nila kinausap si Boying. At saka ba't naman sila tatawag kay Boying? Sino ba siya? Ano ba ang papel ng ombudsman sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC? Wala naman. Hindi naman na siya taga DOJ. So bakit siya nag-a-announce ng ganito? Yun lang talaga ang pakay niyan. Malihis kayo para yung amo niya na naglagay sa kanya dyan, hindi nyo sisihin. Para si Bongbong hindi nyo sisihin. Ma-focus tayo dito. Mawala yung focus natin doon sa 100 days ago. Sinabi na ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan. Wala pang nakukulong. Sabi ng ICC mismo, si Boying Rimulya, fake news. Na hindi namin kinausap si Boying, wala kaming tinatawagan, wala pa kaming press release. Maglalabas po kami ng press release kung meron mga ganitong kasensitibo na mga issue. Eh, sino ba si Boying? tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin sinabing wala pa silang natatanggap na mismong si Lucas Bersamin nagsabi wala. Sino pa? official na report. Pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap wala pa rin natatanggap ang Department of Interior and Local Government sa transnational crime. Wala pa din. Ang Department of Justice, wala pa rin natatanggap. Putang ina, saan galing to? Sinong nag-chuchu kay Rimulya? Interior and Local Government Ito kapatid niya na to, ha? Takin mo, kapatid mo, hindi kayo nag-usap? Kung sino-sinong kinakausap mo, Boying Rimulya, yung kapatid mo, hindi mo man kinausap? Paano ba naman? May nagsabi sa'yo niyan. Tapos tinanong mo to si Boying, "Oy, psst, tol, puro ka suklay ka ng suklay. Ano bang, may nagsabi sa akin, meron na daw ah." O di siyempre sabihin to, meron, wala. Anong hallucination na naman ang tinitira nyo na naman kasi, kaya kung ano-ano ng hallucination nyo. O kaya, Department of Justice, dati ka naman tiga ron. Hello, Department of Justice? Meron na ba? May balita kasi ako eh. Di ba? Bago mo sana nilabas, kinumpirman mo muna, abogado ka naturingan, ombudsman ka na naturingan, tas hindi ka nagbabase sa facts, hindi ka nagbabase sa ebidensya. Anong klaseng ombudsman yan? Dapat ma-impeach yan eh. Itong ganitong pronouncement niya, impeachable yan eh. Dapat ma-impeach yan. Itong nilabas niyang nilabas niyang balita tapos dininay ng ICC, ibig sabihin, nagsinungaling siya. Bawal sa abogado magsinungaling eh. Hindi lang basta abogado to, ombudsman. Bawal magsinungaling ang mga yan. Oy, dapat may magsampa na ng impeachment dito. Oo, kay Rimulya, kaya yung kowaran to. Para matanggal na to sa posisyon. Bayan nyo na lang siya, makipaglaro na lang siya kay kamatayan. Okay, sa hinahayop niya tong Pilipinas. Secretary John Vic Rimulya na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Trillanes. Utang ina. Binisto siya ng kapatid niya na ang source ni Boying Rimulya ay yung fake news king na si Trillanes. Si Trillanes ang source niya, mga bossing. Ano ba naman yan, Boying? Naturingan kang Justice Secretary noon. Naturingan kang ombudsman ngayon. Nakinig ka kay Trillanes. Nakita mo yung huling sinabi niyan na inimbitahan na daw ng ICC si Bongo. Tapos sabi ng ICC hindi naman totoo. Alam nyo kayong tatlo, ikaw, Boying, si Trillanes at saka si Ramon Tulfo, pare-parehas na kayo ng utak.
Oo, mantakin mo ang source mo si Trillanes tapos in-announce mo sa radyo. Hindi ka ba naman nakakahiya? Kahit naman si Trillanes, wala naman siyang control sa ICC. Isa lang siya sa mga kaso sa kay Pangulong Duterte sa ICC, pero wala siyang authority over ICC. Diyos ko naman, Boying, nakakahiya kang legit. Grabe, I heard the same. Narinig na pala ito ni John Vic Remulla kay Trillanes eh. Si John Vic Remulla nga hindi naniwala kasi wala siyang natatanggap mula sa Interpol na red notice eh. Tapos si Boying Remulla na ombudsman, napaka-critical ng posisyon na yan, tapos naniniwala sa sabi-sabi ng aso. Dito mo malalaman kasi si Trillanes, aso na yan ng gobyerno eh. So palagay ko nag-usap yung mga yan, magpasabog tayo ng issue para kahit papaano makahinga ng konti si Bongbong. Narinig mo interview ni Bongbong, walang pinatutunguhan. Oo, pag nagsalita pa na nagsalita yan, lalong mahuhuli yan kasi walang alam eh. Kaya ngayon, para ma-divert ng konti, pasabugin natin tong ICC, malapit sa puso ng mga DDS ito, para mag-focus naman sila doon, si Bongbong kahit papano, makaisip ng alibay na bago para hindi sila hanapan ng mga makukulong dito sa flood control. Imbis na inaatupag mo, Boying, yung pagsasampa ng kaso sa mga taga-gobyerno na nagnakaw sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control, inuuna mo tong hindi mo naman trabaho eh. Ay nako, grabe, nakakadiri ka. Si Trillanes lang pala ang source mo. Abogado ka na turingan, na gano ka. Nakikinig ka sa walang kwentang tao, hindi nga pinaniwalaan ng Caloocan yan, hindi nga nanalo yan. Tapos paniniwalaan mo, anong klaseng utak siguro, nung kakakimotherapy nito ni Boying, baka naluto na yung utak niya. I heard the same. But I checked with the Center for Transnational Crimes, ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Wala pa rin impormasyon ang kampo ng mga biktima sa pangunguna. Wala pa kang impormasyon si Cristina Conti eh. Walang impormasyon si Cristina Conti na yan ha. Siya pa yung sinasabi niya na assistant counsel daw siya kahit hindi naman totoo. Wala nga silang balita eh. Tapos ito si Boying nauuna. Ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, ayon sa abogado ni De La Rosa, wala silang independent confirmation kaugnay sa warrant ng senador. Kung mapatunayan daw na totoong may warrant na ang ICC, nagtitiwala sila na ang gobyerno ng Pilipinas ay kikilos ng naaayon sa rule of law. Anumang aksyon ay kailangan mo na raw dumaan sa local judicial confirmation process sang-ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni De La Rosa na nauna nang nagsabing hihingi siya ng tulong sa liderato ng Senado sakaling ilabas ang warrant laban sa kanya. Siniguro naman ni Senate President Tito Soto na hindi nila... Tignan mo, lahat ng mga taga-gobyerno, meron silang statement. Meron silang statement. Kahit na wala namang pruweba, lahat sila may statement. Kailangan kasi... yan yung tinatawag na whole of the nation approach. Whole of the nation approach ito para malihis yung issue ng flood control. Nagsalita si Boying, nagsalita si Conti, nagsalita si Trillanes, nagsalita si Remulla, nagsalita si Bersamin, lahat sila nagsasalita ngayon. Kasi gusto nila i-flood yung social media ng mga quote cards nila. Para yung tao, pag binasa yung quote card na yon, yung algorithm, puros mga quote card tungkol dito sa ICC, yung matatanggap nila. Yung mga social media post about what happened in Cebu, corruption and all, matatabunan yan. Once na kinlik mo to, nag-comment ka dito, yung feed mo, puro ganito na yung lalabas. Ang mangyayari, makakalimutan mo yung issue ng flood control. Dahil nakafocus ka na masyado rito. Makakatakas yung mga magnanakaw. Mauuna pang makulong si Senator Bato de la Rosa kaysa dun sa mga nagnakaw sa inyo. Walang ginawa ito sila, walang ninakaw na pera sa inyo to sila Bato de la Rosa. Hindi sinira nila Bato de la Rosa yung ninyo, yung mga ari-arian nyo, yung mga tahanan nyo. Ang sumira dyan sa buhay ninyo ay hindi war on drugs. Ang sumira sa buhay ninyo, etong Ghost Project, itong pinaka-corrupt na budget
sa buong Pilipinas, yung GAA 2025. Yaan ang may sala ng lahat ng paghihirap ng mga kababayan natin ngayon, lalo na yung mga nasalanta. Tapos, sila Bato de la Rosa ang target natin. Hindi pa man nakakaahon mga kababayan natin, putang ina, politika na naman tayo, ipapatapon natin si Bato de la Rosa sa ibang lahi. Meron tayong korte dito, walang isang kaso ang dito. Tsaka nung nakaraan lang, nagpalabas ang Supreme Court ng ruling statement patungkol sa extradition. Hindi daw pwede na mag-extradite, hindi daw pwede na mag-rendition, hindi daw pwede na magpadala tayo ng kababayan natin doon kung hindi humaharap sa korte dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung walang kaso, kung yung extradition hindi dinaan sa tamang proseso, hindi dapat mapadala doon yung kahit na sinong Pilipino. Nangyari lang ito kay Pangulong Duterte kasi nga nagamit nila yung salitang wala naman kasi kaming pagkukunan ng, kumbaga walang jurisprudence eh. Walang history, walang kaparehas na kaso. Kaya nanghula kami. Nanghuhula lang kami, ang alam natin, ang pagkaka-interpret namin, tama yung ginawa namin. Sabi ni Boying, tama yung ginawa nila. Sabi ni Remulla, tama ginawa nila. Sabi ni Torre, tama yung ginawa nila. Ngayon, nagsampa tayo sa Supreme Court ng petisyon para sabihin na mali yung ginawa nila. Hanggang ngayon, yung Korte Suprema hindi pa gumagalaw, pero nag-release sila ng statement kamakailan lang na kung titingnan mo yung tema, parang desisyon na siya na mali yung ginawa nilang pagpapadala kay Pangulong Duterte doon. Kahit na anong bawi pa ng Supreme Court natin, hindi na natin mababawi si Pangulong Duterte doon. Nasa kamay na siya ng dayuhan eh. Kaya wag tayong papayag na si Senator Bato mahawakan ng mga dayuhan dahil kahit na lumabas sa Supreme Court na hindi siya dapat pinadala yun, the fact na nandoon na siya, wala na tayong pag-asang may uwian siya, pati si Pangulong Duterte. Oo, kasi si Pangulong Duterte sa totoo lang, wala na tayong magagawa, nandoon na siya, mahihirapan na tayong iuwi siya, pero we will still try our best. Ganyan magaling ang mga DDS eh. Hindi tayo hihinto sa pagdadasal, sa panawagan, sa pagsigaw na maibalik sa atin si Pangulong Duterte. Mahihirapan pero taray kayanin. Tingnan ninyo, may resolusyon ang Senado noong nakaraan. Resolusyon na bigyan si Pangulong Duterte ng house arrest. Anong ginawa ng ICC? Hindi binagbigyan. So ibig sabihin, kahit anong gawin ng mga korte rito, wala na. The damage has been done. It cannot be corrected anymore because it's out of our control already. Nandoon na siya sa ibang lahi. Hindi naman, walang authority ang Pilipinas sa ICC, lalong-lalo na walang authority ang Pilipinas sa The Hague. Hindi rin tayo pwedeng mag-request sa ICC. Bakit? Hindi tayo member state. So hindi na nga tayo member state, tas magpapadala na naman tayong bago. Susunod na ipadadala niyan pag natuloy si Bato de la Rosa, si Senator Bongo na. Panghuli na niyan. Kasama actually si Inday Sara sa pinakakasuhan ng crime against humanity. Ang dinidinig dito DDS. Sinasabi na si Inday Sara daw, part ng DDS. Kaya pag pinabayaan nating mangyari ito, wala na to. Oh, yari tayo dito mga Pilipino. Huwag tayong papayag. Ginagawa lang nila ito para ang taong bayan ay malihis. Para malihis ang taong bayan sa mga totoong issue. Kaya nga ito ang sabi ni Senator Bato de la Rosa noong March 11, 2025. Ito sabi niya, hindi daw siya takot. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ay yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanilang ipa-cancel yung visa
sa US at saka ipaprease yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Pakagaling nung sagot ni Senator Bato de la Rosa. Kaya sana, itong Supreme Court, sana kumilos na po kayo. Ha? Sana maglabas na kayo ng resolusyon, ng desisyon dyan sa mga... sobrang importante nito, sovereignty na pinag-uusapan dito eh. Ayaw natin masakop tayo ng China pero pumapayag naman tayo na ginagawa tayong tuta ng mga European na yan. Ayaw natin ng China pero na pumapayag tayo na pinakikialaman ng Europe yung judicial system natin. Again, gumagana po ang judicial system sa Pilipinas. Gumagana ang mga piskal, gumagana ang mga korte, RTC, gumagana ang Supreme Court. Magkakaroon lang po ng kapangyarihan ng ICC kapag wala nang korteng gumagana sa isang bansa. Na-acquit si Leila de Lima, si Lola de Lima na-acquit. Si Maria Ressa napawalang sala din. Yung kaso ni Trillanes, kinakaso ang tagal-tagal ng ikinakaso ng mga Duterte kay Trillanes na na-dismiss din sa Department of Justice. Si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong. Kahit na anong motion ni Pastor Apollo Kibuloy kahit na anong argumento niya na may legal grounds, hindi siya pinagbibigyan ha. So ibig sabihin gumagana ang korte kahit na medyo namimili ha. At ang dami pa. Si Kerwin Espinosa nga wala na eh. Oh, di ba? Ang daming mga na bigyan ng kasalanan or nasintensyahan na ngayon wala na at yung iba nga masisintensyahan na biglang nagbago. So ibig sabihin, suma total, gumagana ang judicial system dito. Itong mga war on drugs victim na ito, sana magsampa kayo ng kaso dito sa Pilipinas. The reason why hindi nagsasampa ng kaso mga yan sa Pilipinas, kasi nga, mas may pag-asa sila doon sa ICC. Bakit? Politika ng ICC. Dito sa Pilipinas, pag nagsampa ka ng kaso rito, mas lalong hindi mo pwedeng ipadala si Bato sa ICC. Pag sinampahan mo ng kaso si Senator Bongo dito, mas lalong hindi mo siya pwedeng ipadala sa ICC. Lalong-lalo na si Senator Bongo, 'di ba, may kaso, kinakasuhan 'yan ni Trillanes. Si Bongo, di mo siya lalong ipadala doon kasi may mga kaso pa siya na dapat kaharapin dito sa Pilipinas. Ito si Senator Bato de la Rosa, hindi nila yan sinasampahan ng kaso dito sa Pilipinas kasi nga, ang gusto nila, maipadala yan doon. Maipadala yan doon sa ICC. Si Bongo kasi, bilang assistant ni President Duterte, malabo na maisama siya dito sa sinasabi nilang crime against humanity na ito kasi assistant lang siya Hindi naman siya decision maker. Ito si Bato, may pag-asa kasi nga parang lumalabas ginamit ni Pangulong Duterte ang PNP para gawin yung crime against humanity na yan. Kaya ito siya pwede. Si Inday dinadamay kasi nga issue din yung Davao Death Squad na hindi rin nasolusyonan or hindi man nag-progress diyan sa Davao City. So talagang yun ang target nila. Si Senator Bongo, kaya may mga kaso yan dito, kinasuhan niya ng mga corruption dito ni Trillanes. Kasi hindi yan siya hahabulin masyado doon sa ICC. Kasi kung may kaso ka dito na naka-open, may ICC ka, pinaparesto ka ng ICC, sasabihin ng korte dito, hindi pwedeng kunin nyo ito, may kaso pa to dito. Di ba ganyan din yung mga Hapon na mga sindikato sa Pilipinas? Sinasampahan sila ng kaso na mga battery, inabuso yung mga asawa, physical injury.
para hindi sila ma-deport sa Japan. Bakit? Para hindi sila ma-extradite sa Japan kasi nga may open silang kaso dito. Talagang scam nila yun na kakasuhan sila dito para hindi sila mapauwi sa Japan. Kasi nga pag umuwi sila doon, kulong sila doon. Dito sa Pilipinas, pag nakakulong ka dito, sarap buhay mo. Lalo na kung ganyan, katulad niyan, mga sindikato ka. O, ganun din dapat nga si Pangulong Duterte, hindi talaga yan pinadala doon eh. Bakit? Di ba kinasuhan niya ni Trillanes? Dito, o dapat sinetil niya muna lahat ng kaso niya dito bago siya maparating doon. But anyways, bottom line is, nililibang nila tayo at tayo mga Pilipino hindi tayo dapat nagpapalansi sa mga ito. Maging mapagmatsyag. Delikado rin ito Kasi sinasabi ng Malacanang hindi sila makikipag-cooperate na naman. Sinasabi na naman ng DOJ hindi na naman sila makikipag-cooperate. Dahil wala pa, sinabi na naman ng DILG hindi din sila maggagalaw dahil wala pa. Tapos biglang magugulat ka, nandiyan na naman. Tapos biglang inaaresto na naman nila to. Ayun lang masama. Wala na si General Torre. Sino kaya ang gagawa ng kademonyuhan nila? Yun lang. Baka mamaya ibalik na si General Torre dahil kailangan na naman nila ng hudas na manghahayop sa mga kalaban nila sa gobyerno. Kalaban nila sa politika, hindi ba? So yun ang problema natin. Baka mamaya nagpapaka-relax tayo. Wala naman pala Sabi ni ganito Sabi ni ganyan, wala Tapos biglang meron na naman. Katulad nung nangyari kay Pangulong Duterte, yari tayo. Kaya maging mapagmatsyag, mag-ingat. Huwag tayong papayag. Ako, personally, kahit si Leni Robredo yan, kahit sino pa yan, si Trillanes pa yan, dapat dito siya sa Pilipinas ikulong. Dapat dito siya sa Pilipinas magkakaso. Dapat dito siya sa Pilipinas masintensyan, hindi sa ibang lahi. Kahit sino pa yan. Pag Pilipino, dapat atin. Kung atin ng West Philippine Sea, atin din si Senator Bato de la Rosa dahil Pilipino yan. Property yan ng Pilipinas. May karapatan yan na dito sa Pilipinas kasuhan at dito sa Pilipinas masintensyan. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at